at that time dahil walang movement. Apo. So parang kailangan natin ng space dahil may mga bata, may mga inaalagaan tayong mga pinsan na kailangan na alam na pag nagkaroon ng COVID at that time. Oo. So parang kailangan talaga natin space. Okay. So eventually ito nga na-acquire namin yung piece of property. Ang talagang intention namin for this property is para sa amin lang talaga. Yeah. Parang ano lang namin, bakasyunan, parang gano'n. So eventually nakita namin meron palang potential para i-convert siya into commercial. Para ma-enjoy din ng ibang mga tao kung ano yung naging tema natin dito sa farm. Ano po yung umpisa ninyong inalagaan dito? Inumpisahan namin actually yung at that time puro mga horse. Oh, okay. So medyo hindi kinayanan ng mga horse. Magastos. Ang Magastos. So nag-ano kami dito sa mga tupa, sa mga kambing. Apo. Pero halos lahat talaga yan mga imported. Hindi kami nag-alaga ng mga local breed. Kamukha ito from Australia. Oo nga po eh. Konsya eh. Mga Australian. Mukhang foreigner ang itsura. Foreigner sila. Baka natin, Yes, sir. kasi yung tema natin dito, more on parang sa Netherlands. Okay. Parang ganun. Oo. Yun ang naging team Which natin. explains yung mga windmill, Yes. yung ating barn house, tsaka yung feel niya, overall feel niya, no? Ilang rooms po yung meron kayo dito ngayon, sir? Bali, we have 3 villas at the moment. Okay. Per villa, kaya niyang mag-accommodate ng at least 25 packs. Ano po yung pwedeng ma-experience po ng guests ninyo when they visit the When they visit here, yun nga, yung parang back to nature. Okay. Parang mafe-feel, lalo na yung sa Metropolis, lalo na sa Metro Manila area, Opo. hindi nila na-experience yung ganitong... Totoo. Para sa kanila, ito, this is heaven. Para sa kanila, mag-feed ka ng mga animals, mag-harvest ka ng mga plants. Yan yung langit para sa kanila, hindi nila na-experience. Very educational sa mga bata. Yes. Na Actually. ma-encounter nila yung mga ganyan, close encounter. Eto sir, bigla ang tanong lang. Tingnan lang natin yung alertness ninyo. Sir, kung ang beef ay ginagawang pares, ano naman ang ginagawa ng calamares? Squid. Squid. Parang hindi naman nalito. Sir, sorry po. Name natin, sir? I'm Joey Casimiro. Sir Joey, ano po yung role natin or yung participation natin with Legazpi Sunday Market? I'm part of the organizing committee here. Okay. The market has been up for 19 years. Okay. Ginawa to serve the community within Makati. Kaya kung mapapansin nyo, may para tayong mga palengke dito, Apo. diba? May mga gulay. So, yung mga nakatira dito na namimila ng mga gulay, isda. I'm proud to say, Sir Joey, na 19 years ago, isa kami sa mga unang customers nyo dito. I used to work here in the area. Oh, So, nakita namin yung pag-usbong and I'm very surprised, pleasantly surprised, na ang laki-laki na ng Legazpi Sunday Market natin. malaking pasalamat namin sa mga vendors namin. Okay. That they stayed on with us. Even during the height of pandemic, nagbukas kami. Ah, talaga? Yes, pero konti lang kami. Kasi we still needed to have the continuity. What we wanted is a market na isang tao lang magbibenta ng isang potahe. Kasi ang iniiwasan namin is, you know, you spend your Sunday here. And let us make it worth your while. Tama. So, congratulations, sir, sa inyong vision, sa inyong direction na sumuporta sa mga local entrepreneurs natin. Sir, good morning. Good morning, huh? Blessed morning po, JR. Yeah, how are you, JR? I'm doing great, sir. I just have a question for you. Okay. Kung ang egg yolk ay kulay dilaw, Kulay dilaw. Okay. ano naman ang kulay ng eggplant? Violet. Bilis naman nun. Akala ko malilim lang kita dun, sir. Dahil dyan, Okay. sir, meron po kayong souvenir from farm to table. Okay, thanks. Mga putahing mas pinasarap ng biyaya ng lupa at karagatan? Pagsaluhan natin mamaya. If you wanna have a mouthful or a literal taste of the ocean, eto yan. Unforgettable Christmas shopping ba ang hanap nyo? Perfect ang Noel Bazaar at the World Trade Center for you. It's giving holiday cheer dahil sa exciting performances by GMA Sparkle artists
at iba pang special events dito. And shop till you drop sa GMA Celebrity Auction at sa mga GMA Kapuso Foundation ukay-ukay. Tara na sa World Trade Center on November 22 to December 1. Kita-kits mga kapuso! Doon ko na rin mag-demo, chef. Okay lang, chef. Tatanong ko lang dun, oh. Tatalon talaga. Ano po? Meron akong dalawang next na location. Isang dapa. Chef! Luluto tayo ng isdang dapa. Pero yung sauce natin would be creamy dill sauce. Ayan. We have yung ating isdang dapa na nabili natin sa farmers, dill from the farm, and lalagyan lang natin ng side salad. So pwede na nating i-fillet yung ating isda. So malinis ito, wala na tong hasang tsaka... Di ganun. Yan po yung alam kong dyan doon. Level mo siya. Mukha siyang labahita. Yan, para kita Pero hindi yan isda labahita. pa rin yung kita. Yan. Ano yung labahita, chef? Yung kulay gray, yung malansang-malansa. Ganito rin yung flat. Ah, hindi yan ganyan na flat. Pero manipis na isda. Okay, ganun. Okay lang. Pagkain na lang ganyan. Palibasa lalaki. Tapos maiiwan. May iwan. Tapos babalikan mo. Char. Ganyan, di ba? Ganyan. O, tapos alis ka. Bagay. Gusto ko yan. Ang Tariktik kasi is klase ng ibon, bali itong island na to nagiging natural habitat ng mga ibon. In English, it is hornbill po. As much as possible, we utilize everything from main courses to appetizer para hindi rin sayang yung resources na meron tayo dito. Some of the dishes we have on our spread ngayon, nakita ko siya, it certainly did not disappoint. I'm gonna start off yung ating pako salad, which is, from what Chef mentioned to us, is sourced here mismo. And maganda kasi dito is how Chef incorporated yung kanilang tuba and using it sa parang pinaka-vinaigrette nila. Yung process ng paggawa niyan, kailangan mong i-blanch yung pako itself just to kill whatever bacteria is there. Then meron tayong tinatawag na tuba vinaigrette, which is of course locally produced natin dito. Yun, no? The very fruity and floral acidity na meron tayo, yun yung bumibisita. Yun yung nagwe-welcome whenever you have a serving or a portion ng ating pako salad. It brightens up your palate. Then as you take the other components, nagkakaroon ng harmony sa bibig. So we have here their local seaweed salad. Part of the daily diet ng mga kapuso natin, ng mga food explorers natin na nakatira sa mga coastal areas. Meron tayo ditong local species or local variety ng kanilang seaweeds. Ganito kasimple yung seaweed salad nila. If you wanna have a mouthful
or a literal taste of the ocean. Ito yan. Briny. Tapos, alam mo yung unang hangin na sasalubong sa'yo pag pumunta ka sa tabing dagat, it not only plays with your taste bud, it also triggers nostalgia. And eto naman, again, talking about taking the main produce of the island and making it your main star, we have here yung kanilang laing dilubi. I can see siguro parang mix of seafoods here. Tapos gusto ko lang yung very simple touch of garnish nila ng charred or grilled na sili. And papartneran ko lang to kasi combo-combo tayo ngayon eh. Yung kanilang, this is just me, perfectly grilled pompano. It's very expensive in Manila, so we are lucky enough we are in Davao. Yung pompano is way cheaper compared sa Manila. Minamarinate natin ng oyster sauce with some spices. Yung version nila ng laing dito is reminiscent or nagpapaalala dun sa version ni Airpods. Si Airpods kasi, pag naglalaing yon, is using fresh taro leaves. So when you cook it, it will give you this bite, this texture na hindi mo makukuha if you're using dried taro leaves. Winner yung kanilang laing dilubi dito When it comes to juices, yung talagang inaano namin sa mga guests, especially VIPs, yung tuba, which is very, very fresh talaga from the day itself talaga. Kasi pag umabot na siya ng 2 to 3 days, magiging maasim na siya, then yung fermentation process niya nandun na. So magiging suka na siya eventually.